Dante, ilang party list ba ang nanalo at makakakuha ng pwesto sa mababang kapulungan ng Kongreso? Magandang umaga, Ella. Batay sa naging pahayag ng Commission on Elections, nasa 54 na mga party list ang nanalo sa ginanap na 2025 national and local elections at 63 seats ang kanilang kailangang punan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso o katumbas po yan ng 20% ng kabuuang miyembro ng Kamara. Mamaya, Ella, ay ipoproklama nga ng Commission on Elections o COMELEC na tumatayong National Board of Canvassers ang mga nanalong party list na ginanap na halalan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, 3 mga party list ang nakakuha ng 3 seats, so 1, 2, 3. At mayroon ding 3 party list, Ella, na nakakuha naman ng tig 2 seats. At mamaya ay i-anunsyo ito ng komisyon kasabay ng proklamasyon ng mga ito kung saan babasahin ang isang resolusyon. At ayon pa sa komisyon, 2 din, Ella, na mga party list organization ang hindi ipoproklama ng komisyon dahil mayroong pending o nakabinbin sa kanilang kaso na hindi pa nadesisyonan. Ayon pa kay Garcia, mamaya din malalaman natin kung sino-sino o anong grupo ito at kapag hindi na proklama ang isang party list, Ella, ibig sabihin yung kanilang nanalong nominee ay hindi rin mapoproklama. At isa dito sa nanalong party list na hindi maproclaim, Ella, ay 3 seat ang kanyang nakuha. Ibig sabihin pasok siya doon sa 1, 2, 3 na mga party list group na nakakuha ng 3 seat. At yung isa naman ay hindi pa rin nabanggit. Isa ring seat ang kanyang nakuha. So ayon pa kay Garcia, i-resolve muna ito ng komisyon, itong kaso na ito, para kapag sila ay umupo na sa Kongreso ay wala ng problema at dire-diretso ang kanilang pag-assume ng office. Sa darating pa naman na June 30 ng 12:01 ng hapon, magiging opisyal na mga congressmen ang mga nanalong nominee nitong iba't ibang mga grupo na ito. Ayon pa kay Garcia kanina, Ella, 10 yung kanilang papayagan na magiging entourage o kasama ng mga ipoproklamang mga party list. Pinakamarami pa rin ito sa kasaysayan dahil noong mga nakaraan ay nasa 5 lang ang pinapayagan ng komisyon. At noong nakaraang Saturday, yung ating mga nanalong senador ay hanggang sa 15 ang pinapayagan ng komisyon. At kanina sa press conference nga, Ella, ng COMELEC, binigyang diin din ng komisyon na sa susunod ay hindi na nila tatanggapin yung accreditation ng mga party list na gumagamit ng pangalan ng telenovela o kaya ng programa sa telebisyon para magiging patas ang pagpili doon sa mga party list organization. So, abangan natin, Ella, kung sino-sino yung mga mapoproklama mamaya. Sa ngayon, dahil nga 54 yung nanalo, Ella, hindi mapoproclaim yung 2, so 52 lang ang mapoproclaim. At doon sa 2 na suspended ang proklamasyon, 6 doon o 4 ang kanilang nominees na hindi rin mapoproclaim. So, 64 seats minus 4, so 59 na mga nominees lang ang inaasahan nating mapoproclaim mamaya ng NBOC o National Board of Canvassers dito sa the 10th City ng Manila Hotel. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, ano yung 2 party list na hindi nakasama? Yes, Ella, tinanong din natin si Chairman Garcia, sabi pa niya, mamaya na lang daw natin malalaman. Pero isa doon, Ella, ay nasa top 1, 2, 3. Isa siya doon, nakakuha sila ng tig-3 seat. Mayroon itong isa sa binigay na clue sa atin ni Chairman Garcia, mayroon itong pending na case dyan sa komisyon noong nakaraan pang 2019. So ito daw yung isa sa kanilang ire-resolba bago paupuin itong kung sakasakali makita nilang wala namang sapat na batayan para hindi maproklama, ay mapauupo naman sa pwesto itong nasabing party list, Ella. Pero dahil nga may issue pa, ay yun ang magiging remedy o aksyon ng COMELEC, ay suspended muna ang kanilang proklamasyon. Yun din naman ang ginawa ng Komisyon, Ella, doon sa iba pang mga kandidato na mayroong pending case sa COMELEC. Suspendido ang kanilang proklamasyon hanggat hindi pa naging pinal ang desisyon sa kanilang kaso, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento.